Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ng tukso, nakakahumaling, tila tinatawag tayo na gawin ng isang bagay na kasalungat sa kalooban ng Diyos. Bilang isang kabataan, papaano ba natin pinaglalabanan ang tukso? Pinaglalabanan ko ang tukso. Una, iniisip ko kung makakaapekto ba to sa akin. Kung dadalhin ba ako nito sa masama or dadalhin ako nito sa maganda. Papaglalabanan ko ito sa pamamagitan ng pag-iwas dito. Unang-una, isipin ko muna kung ano yung kalalabasan at saka kung hindi ko naman to kailangan gawin at kung makakabuti ba ito sa buhay ko. Nilalabanan ko ang tukso sa pamamagitan ng pag-iisip ng napakaraming beses kung okay ba to, sapat ba to, o makakatulong ba to para sa akin. At magdadasal ako upang humingi ng tulong sa Diyos. Kaya ba natin mga kabataan na tularan si Kristo na nilabanan ng tukso hanggang sa kanyang kamatayan? Sa panahon ngayon na ang masama sa paningin ng iba ay mabuti at ang tama ay mali, paano ba tayo magiging instrumento ng Diyos, lalo na sa kapwa natin kabataan? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #blessings. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity, mildness, faithfulness, modesty, continence, and chastity. Diyos naming Ama, inihahabilin namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa na kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa. Lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal ng kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso, at bahaginan nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigin ka, o Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito ay dinala siya ng Diablo sa tuluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatahulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok
Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po ay nasa unang linggo ng Koresma at kung inyong babalik tanawan, tayo'y nakapasok na sa banal na panahon ng Koresma nung Miyerkules ng Abo. At ang ating pong paglalakbay ngayong panahong ito ay paglalakbay tungo sa pagbabago at pagpapanibago. Ang ebanghelyo po natin ngayong linggong ito ay mula sa Ebanghelyo ayon kay Mateo at ang kwento po ay tungkol sa Panginoon na nasa ilang. Siya po ay tinukso ng dyablo. Naku, pag narinig po natin yung salitang tukso, sigurado ako marami pumapasok sa inyong isip. Sa akin nga naalala ko yung kanta, tukso, layuan mo ako. Hindi naman po lumalayo ang tukso, di ba? Kusang dumadating. At ang Panginoon nung nasa ilang, 3 po ang kanyang dinaan ng tukso. Yung una po, siya ay nakaranas ng pagkagutom. Alam naman natin ang disyerto. Swerte na siya kung meron siyang naiinom na tubig. Wala pang pagkain. Kaya eto ang dyablo. Anong sabi sa kanya? Itong mga batong ito, Diyos ka, kaya mong gawing tinapay. Abay, para makakain ka na. Tignan mo nga naman. Yung tukso natin, kalimitan, di ba, sa laman. May mga pangangailangan po tayo sa buhay. Marami naman tayong pantawid sa pangangailangan. Pero may mga pagkakataon, may mga tukso, kahit hindi natin kailangan o kailangan natin, at ito'y kasalanan, bumibigay din tayo. Pero ang Panginoon, hindi nagpadala. Gutom siya pero alam niya, ito ay bitag ng dyablo. Sinubukan siya. Nandun siya sa panahon ng kanyang kahinaan. Pero sabi niya, hindi siya bibigay. May mga pagkakataon, bumibigay tayo sa tukso ng laman. Minsan, nadadala din tayo pag wala tayong pera. Natutukso tayong magnakaw. At kung ano-ano pa. Pero tinuturo sa atin ng Panginoon, kailanman kahit ikay dumadanas sa kasikipan ng buhay, kumakalaman tiyan mo, basta masama, huwag kang bumigay. Dahil alam mo kung anong tama. Tapos yung ikalawang tukso, nandun sila sa tuktok ng templo. Sabi ng Panginoon, ang dyablo ay nandoon. Sabi sa kanya, ikaw naman ay Diyos. Ikaw ay magpatihulog. Sasaluhin ka ng mga anghel mo. Napakadali, di ba? Pwede kang mag-Superman, Spiderman. Di ka mamamatay. Alam naman ni Jesus yan. Pero tignan mo nga naman, alam niya ang gusto ng dyablo. Na ilabas ang kanyang kagalingan ng pagka-Diyos. Para sumikat siya. Para maging popular siya. Pero hindi bumigay si Jesus. Alam niya ang kanyang kalalagayan, kanyang misyon. Hindi para ipakitang magaling siya at yumabang. Kundi patunayan ang pagiging mapagkumbaba
bilang anak ng Diyos na pinadala para isalba ang ating mga kaluluwa. Minsan dumadaan din tayo sa ganung mga tukso, di ba? Yung gusto makilala ka, mapansin ka, mapakita mo na mas magaling ka sa iba. Tapos sa bandang huli, sasapawan mo yung iba, masasaktan mo yung iba, magkakasala ka. Tinuturo ng Panginoon, huwag kang bumigay, huwag kang magpadala sa tuksong ito. Alam mo ang iyong kalalagyan. Tapos yung ikatlo, pinakita nung dyablo. No? Siguro nasa bundok sila, ayan, ibibigay ko sa lahat ang kaharian, kayamanan. Lahat ng yan sa'yo. Pero magpatira pa ka sa akin at sumamba ka. Minsan iniisip ko, no, pag nasa'yo na lahat, nasa'yo na rin lahat ng kapangyarihan. Alam ng Diyos yan. Alam ni Jesus yan. Pero hindi siya nagpadala. Alam niya kung nasaan siya. Sinilang nga siyang dukha, hindi ba? Ba't siya bibigay para siya ay maging makapangyarihan? Maraming tao ngayon gusto may kontrol sa buhay, malakas, tapos gusto nasa poder, nasa posisyon. Ang importante po ay kung anong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, tama na. At para sa paglilingkod din natin sa ating kapwa, hindi para sa sarili. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, hindi mawawala ang tukso sa buhay. Pero tandaan natin, tayo po ay mga binyagan. Ipinagkaloob po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo at ng Espiritu Santo ang lakas, ang kapangyarihan para sabihin hindi sa kasalanan at oo para sa kalooban ng Diyos.